amusement ride sa San Jacinto, Pangasinan. 12 katao ang sugatan sa naturang insidente. Ang detalye ng balitang yan, tutukan. Araw ngayon ng Biyernes, ika-26 ng Disyembre. Napapakinggan din tayo sa Radyo Agila DZEZ 1062. Magandang tanghali, ako si Gianna Llanes. Ihahain na namin sa inyo ang mga may init at bagong mga balita ngayong tanghali. Narito ang mga balitang tinutukan ng mata ng Agila. ICI Commissioner Rosana Pajardo nagbitiw na sa pwesto. Dagdag bawas sa produktong petrolyo, nakaamba sa huling linggo ng taon. Pinakamababang temperatura, NAITALA sa TRINIDAD, BENGUET. At sa balitang abroad, 5 katao patay sa pagbagsak ng helicopter sa Mount Kilimanjaro sa Tanzania. Sa detalye ng ating mga balita, sa ating ulat panahon, maaaring makaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng bansa sa huling mga araw ng taon. Batay sa rainfall forecast ng Pag-asa, ngayong araw, ika-26 ng Disyembre, mahina hanggang sa katamtamang ulan ang posibleng maranasan sa extreme northern zone, kasama ang southern zone at Mindanao. Habang sa dakong hapon at gabi ay posible ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng northern zone at bahagi ng Visayas. Bukas, ika-27 ng Disyembre, ay posible naman ang mga pag-ulan sa ilang lugar sa extreme northern zone at Palawan. Pagsapit ng linggo, ika-28 ng Disyembre, ay makaranas ng mga pag-ulan ang ilang bahagi ng southern zone ng eastern Visayas, Caraga at ang Davao Region. Samantala, ang amihan or northeast monsoon ang nakakaapekto sa buong Luzon ngayong araw, December 26, habang easterlies ang umiiral sa nalalabing bahagi ng bansa. Dagdag pa ng Pag-asa na walang namataang sama ng panahon na maaaring makaapekto sa bansa sa susunod na 5 araw. Patuloy naman na nakararanas ng malamig na klima ang malaking bahagi ng Luzon dulot ng bugso ng northeast monsoon o amihan. Ayon sa Pag-asa, nakapagtala ng pinakamababang temperatura kaninang umaga ang La Trinidad sa Benguet na nasa 14.5 degrees Celsius, habang 16.0 degrees Celsius naman ang Baguio City. Naitala naman ang 17.6 degrees Celsius sa Basco, Batanes, 19.0 degrees Celsius naman sa Kasiguran, Aurora at 19.7 degrees Celsius naman sa Malaybalay City sa Bukidnon. Sabi ng Pag-asa, asahan ang malakas na amihan hanggang sa weekend. Samantala, asahan ang muling paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo o huling mga araw ng 2025. Ayon sa Department of Energy Oil Industry Management Bureau, nasa 50 sentimos ang posibleng bawas presyo sa kada litro ng gasolina. Maaari namang walang maging paggalaw sa presyo ng diesel. At ang kerosene ay maaaring nasa 10 sentimos naman ang maging taas presyo. Ayon kay DOE Assistant Director Rodela Romero, ang panibagong paggalaw sa presyuhan ay dulot ng bahagyang downward pressure sa global oversupply mula sa non-OPEC economies at ang mahinang demand dulot naman ng holiday travels at seasonal industrial demand, maging ang geopolitical tensions sa Venezuela, Ukraine at Russia. Kasabay naman ang anunsyo ng Department of Agriculture na hindi mag-aangkat ng asukal sa buong taong 2026, nanawagan naman ang Sugar Regulatory Administration sa mga sugar industry players at mga traders o negosyante ng lokal na asukal ang bilhin para ibenta sa merkado. Ayon sa SRA, kahit mataas ang presyo ng mga ito, ay mayroong katiyakan naman na papalitan ito ng export allocation sa pagdating ng panahon. Isinusulong ng SRA ang Voluntary Purchase Program para tumaas ang presyo ng mga lokal na asukal. Sa mga nagdaang buwan ay bumagsak ng 10% ang presyo nito.
Ang presyo ng raw sugar noong Nobyembre ay bumagsak ng halos 300 pesos mula sa 2,000 pesos kada 50 kilos na bag ng asukal. Inalis naman na ng Department of Agriculture ang import ban para sa karne ng baboy na nagmula sa Russia. Inanunsyo ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel na inalis na ang ban dahil itinuturing ng low risk ang mga pork products mula sa Russia. Matatanda ang nagpataw ng temporary ban ang DA dahil sa mga ulat ukol sa African swine fever sa nasabing bansa. Batay sa review at evaluation ng Philippine Bureau of Animal Industry, matagumpay na naagapan ng Russia ang ASF kung kaya muling magbubukas ang import sa Pilipinas. Samantala, simula sa susunod na taon, magkakaroon na ng access sa benting bigas meron na program ang mga nasa lower middle income class. Ayon sa Department of Agriculture, bahagi ito ng pangako ni Pangulong Bongbong Marcos na makapagbigay ng abot-kaya at dekalidad na bigas sa lahat. Sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr. na paiigtingin nila ang implementasyon ng programa para maabot ang 12 milyong kabahayan sa pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan. Nasa 8 lugar ang bibigyang prioridad para sa provincial-wide rollout mula January hanggang February, pangunahin na sa Pangasinan. Sa kasalukuyan, ang 20 pesos kada kilong bigas ay available na sa 82 probinsya kung saan 2 milyong kabahayan na ang nakinabang. Tiniyak pa ni Tiu Laurel na magiging available din ang murang bigas sa mga paaralan o kumpanya para sa iba pang sektor sa pakikipagtulungan ng Department of Education at Department of Labor and Employment. Sa iba pang balita, PITX nagdagdag na ng mga biyahe, personnel at security measures ngayong holiday season. Si Erlo Bringas sa detalye ng balita. Erlo? Yan, handa pa rin ang Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX ay inasang pagdami pa ng mga pasahero sa mga susunod na araw dahil sa paparating namang bagong taon. Nagdagdag na raw sila ng mga biyahe personnel at security measures para matiyak ang kaayusan at kaligtasan ng mga biyahero. Ayon kay Jason Salvador, ang tagapagsalita ng PITX, mataas pa rin ang bilang ng mga pasahero sa kanilang terminal bago at noong December 25 na umaabot sa 180,000 habang noong December 24 na umaabot naman sa 191,000. Pinayuhan din nila ang mga pasahero na dumating ng mas maaga sa terminal at siguraduhin may nakaredy o nakahanda ang ticket para maiwasan ang abala. Patuloy rin ang koordinasyon ng PITX sa LTFRB, Philippine National Police at iba pang ahensya para sa maayos na daloy ng trapiko at seguridad sa loob at labas ng terminal. Samantala, pinapaalalahanan din ng publiko na maging mapagmatsyag laban sa mga mapagsamantala at tangkilikin lamang ang mga lehitimong sasakyan sa loob ng terminal. Erlo Bringas para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Erlo Bringas. Sa iba pang balita, 7 kabilang ang 4 na polis ang naaresto ng PNP dahil sa kaso ng indiscriminate firing. Isa naman ang namatay matapos tamaan ng ligaw na bala sa Tondo. Si Mar Gabriel sa report. Mar? Mar? Babalikan natin si Mar Gabriel. Labindalawa katao ang sugatan matapos gumuho ang isang amusement ride sa San Jacinto, Pangasinan. Ang mga biktima ay isinugod sa kalapit na mga pagamutan matapos rumesponde ang mga pulis sa insidente. Ayon sa investigasyon, nasa 30 katao ang sakay ng amusement ride nang kumalas ang mga aparato nito. Isa sa mga lula ng ride ay trabahador sa amusement fair at sinabing sumailalim pa sa inspeksyon ang ride bago ang pagbubukas ng fair. Dahil dito sinuspende ang operasyon ng amusement fair habang nagpapatuloy ang investigasyon.
Samantala, patay ang 2 katao matapos ang malakas na pagsabog sa Dagupan City, Pangasinan kahapon December 25. Habang 8 iba pa ang sugatan sa insidente, kabilang ang isang 5 taong gulang na bata. Nangyari ang insidente sa Sitio Bokwig, Barangay Bacayao Norte, mag-aalas 8 kagabi. Kabilang sa mga nasawi ay isang 21 anyos na lalaki at isang menor de edad. Patuloy pa ang investigasyon ng mga otoridad sa sanhi ng pagsabog sa illegal na fireworks production. Pito kabilang ang 4 na pulis ang naaresto ng PNP dahil sa kaso ng indiscriminate firing. Isa naman ang namatay matapos tamaan ng ligaw na bala sa Tondo. Si Mar Gabriel sa report. Mar? 7 individual ang naaresto ng Philippine National Police dahil sa kaso ng indiscriminate firing. 4 sa kanila ang mga pulis, kabilang ang 2 patrolman, isang police master sergeant at isang police staff sergeant na mula sa NCRPO, Region 13, Region 10 at Region 6. 3 suspect naman ang patuloy na tinutugis ng otoridad. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, sumasailalim na sa investigasyon ng mga pulis na posibleng maharap sa parehong kaso ng administratibo at kasong kriminal. Sa Tondo, Maynila, isa naman ang nasawi matapos tamaan ng ligaw na bala noong madaling araw ng December 25. Lumalabas sa inisyal na investigasyon na ang sospek ay mula sa kabilang barangay na patuloy pang tinutugis ng mga pulis. Ayon naman kay General Tuanyo, nananatili ang direktiba ni PNP Chief General Jose Melencio Nartates sa kanilang mga commander na kailangan nilang maresolba sa loob ng 36 hours sa mga kasong indiscriminate firing kung ayaw nilang masibak sa pwesto. Samantala, 47 na rin ang naitalang biktima ng paputok base sa tala ng PNP. 23 ang naaresto dahil sa paggamit ng iligal na paputok. Ang PNP Anti-Cybercrime Group patuloy ang pagsasagawa ng operasyon laban sa mga nagbebenta ng paputok online. 21 suspect ang kanilang naaresto sa 18 mga entrapment operation na kanilang naisagawa. Aabot naman sa 3,500 iba't ibang klase ng paputok ang kanilang nakumpiska. Para sa mata ng Agila, Mar Gabriel, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat, Mar Gabriel. Samantala, 2 katao ang sugatan sa salpukan ng motorsiklo at delivery truck sa Taguig City. Ang insidente sa pool sa CCTV. Si Jim Tejano sa balita. 2 katao ang sugatan matapos magsalpukan ng isang motorsiklo at delivery truck sa Taguig City. Insidenteng nakuna ng video at kumalat online kamakilan. Makikita sa viral video, ang motorsiklong may 2 sakay na tila may kinakausap na kasabay na isa pang nakamotorsiklo. Ngunit habang nagmamaneho, hindi umano napansin ng rider na nasa kaliwang bahagi na siya ng kalsada at biglang napakabig ang manibela papunta sa kabilang linya. Okay na! Base sa CCTV ng barangay, ang insidente ay naganap sa JP Rizal Street, kanto ng 15th Avenue, Barangay East Rembo, Taguig City, madaling araw noong Disyembre 18. Ayon sa otoridad, lumiko ang motorsiklo kasabay ng isa pang rider na may hawak umanong cellphone. Base po sa pag-imbestiga po ng ating mga investigador at sa kanilang pagbibigay po ng information, ito pong ating driver po ng Vehicle 2 na naka-Honda Click ay di umano ay may kinakausap na nagmamotor din, katabi din niyang nakamotor, then di niya namamalayan na nakalipat na pala siya ng ibang lane. Sugatan ng 19 anyo sa driver ng motorsiklo at ang 18 anyo sa babaeng angkas nito. Agad namang nakauwi ang mga biktima matapos bigyan ng medikal na atensyon. Ayon sa pulisya, walang indikasyon na nakainom ng alak ang mga sangkot sa insidente. Ito pong ating L300 ay papunta po ng Pateros. Ito pong ating naka-Vehicle 2 na naka-Honda Click ay according to sa investigator po ay may kasama pa yung isang nakamotor din at parang mag-iikot-ikot po sila. Nagkais naman kalaunan ng magkabilang panig. Gayunman,
May paalala ang otoridad lalo na sa mga bumabiyahe 10 oras ng gabi. At tuwing tayo po ay magmamaneo ng ating mga sasakyan, mga pa-motor man to o four wheels, siguraduhin natin nakafocus tayo sa kalsada sa ating dinadaanan at iwasan natin ang masyadong mabibilis o mabilis ang pag-andar at lagi po tayong mag-follow sa traffic rules and regulation, mapa-umaga man to o madaling araw. At ang aksidente po natin ay hindi po natin alam kung kailan po talaga sa atin po mangyayari po. Kaya palagyan po tayong mag-ingat po. Jim Tejano, para sa mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Susunod, pagkakadawit ng ilang miyembro ng gabinete ni PBBM sa budget insertions, pinaiimbestigahan ni Senador Ping Lacson. At Pinay tennis star Alex Ayala, naghahanda na para sa MGM Macau Tennis Masters. Ang detalye sa pagbabalik ng Mata ng Agila sa tanghali. Una sa kaalaman, mga boses na mapagkakatiwalaan ng mamamayan. Higit sa 100 milyong pisong halaga ng shabu ang nasapat sa isinagawang bypass operation sa lungsod ng Baguio. Natakot naman at nalungkot ang mga negosyanteng Chinese-Filipino sa sinapit po ng businessman at ang driver nito na dinukot at pinaslang. Ali Soto, Alex Santos, Mata ng Agila Primetime. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng gabi, dito lang sa Net 25. Let's get together sa Net 25. Sa Net 25. Balik sa balita, pagkakadawit ng ilang miyembro ng gabinete ni PBBM sa budget insertions, pinaiimbestigahan ni Senador Ping Lacson. Si Mean Corvera sa detalye ng balita. Mean? Nagbabala si Senator Ping Lacson na maakusahan ang Malacanang ng cover-up o may pinagtatakpan matapos sabihing hearsay lang ang mga reports na ilang miyembro ng gabinete umano ang nasa likod ng mga insertions sa pondo ng DPWH sa 2025 budget. Nauna nang sinabi ni Presidential Communications Office, Yusek Claire Castro, na hearsay at walang probative value ang mga akusasyon ni Batangas 1st District Representative Leandro Levise laban sa mga cabinet officials. Pero ayon kay Lacson, masyado pang maaga para sabihin ng Malacanang na walang batayan ang mga aligasyon at dapat magsagawa muna ng malalimang investigasyon bago maglabas ng pahayag hinggil dito. Katwiran ng senador, may mahalagang ebidensya na nagpapatunay na may mga nangyaring insertions sa mga investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee. Kabilang na dyan ang testimonya ng mga testigo na suportado ng mga ebidensya at pinanumpaan sa Senado. Binanggit din ng senador ang posibleng pagtukoy sa web of accounts na magtuturo sa paggalaw ng mga pondo sa tulong niya ng Anti-Money Laundering Council. Babala ng senador, hindi kakayanin ng gobyerno na baliwalain ang galit ng publiko dahil sa tindi ng korupsyon sa mga nadiskubreng palpak, substandards at mga ghost flood control projects. Hindi rin anya masisisi ang iba't ibang religious organization bakit nagsasagawa ng mga protesta dahil yan sa kawalan ng tiwala sa gobyerno. Mean Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapa. Maraming salamat, Mean Corvera. Sa iba pang balita, nagbitiw na sa pwesto si Commissioner Rosana Fajardo ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Sa kanyang courtesy resignation na inilabas ngayong araw, sinabi ni Fajardo na ang kanyang resignation ay epektibo December 31, 2025. Wala namang nakasaad na dahilan si Fajardo kung bakit siya nag-resign. Anya na kumpleto na niya ang kanyang trabaho sa komisyon at naabot na ang foundational goals nito.
Naniniwala rin si Fajardo na mas magiging epektibo ang investigative at prosecutorial responsibilities kung hahawakan ng Department of Justice at Office of the Ombudsman upang tuluyang mapanagot ang mga contractor at opisyal ng gobyerno na sangkot sa mga anomalya. Isaan niyang karangalan ang mapagsilbihan ang mamamayan na ang hangad ay transparency at accountability. Magugunitan nitong lamang December 15 nang magbitiw din sa ICI si Commissioner Rogelio Babe Singson dahil sa health reasons. Dahil parehong umalis na sa komisyon si Singson at Fajardo, ay tanging si Chairman Andres Reyes Jr. na lamang ang natitirang miyembro ng investigating body. Sa kaugnay na balita, itinuturing ng Makabayan Block sa Kamara na katapusan na ng Independent Commission on Infrastructures o ICI ang pagbibitiw sa pwesto ni Commissioner Rosana Fajardo. Ito ang inihayag ni mamamayang Liberal Party List Representative Leila de Lima dahil tanging si ICI Chairman at dating Supreme Court Justice Andres Reyes ang natitira. Si Commissioner Fajardo ay sumunod kay Commissioner Rogelio Singson na naunang nagbitiw sa pwesto sa ICI. Ang ICI na nilikha sa pamamagitan ng Executive Order 94 ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay mayroong 3 commissioner na pinangungunahan ng chairman at 2 member commissioner na nagsasagawa ng investigasyon sa mga opisyal at individual na sangkot sa maanumalyang flood control projects ng gobyerno na nagkakahalaga ng daang-daang bilyong piso. Samantala, sinuspinde ng COMELEC ang paghahain ng Certificates of Candidacy o COC para sa 2026 Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao parliamentary elections. Ayon sa COMELEC, ang hakbang ay bunsod ng hindi pa naipapasang parliamentary districting law ng Bangsamoro Transition Authority. Sa ilalim ng Resolution number 11183, sinabi ng poll body na kinakailangang maayos muna ang pagtatakda ng mga parliamentary district bago ituloy ang proseso ng eleksyon. Maglalabas ang COMELEC ng bagong schedule ng COC filing kapag naipatupad na ang nasabing batas. Nagbabala naman ang Philippine Space Agency o PhilSA na posibleng may mga debris mula sa inilunsad na Long March 8A rocket ng China ang bumagsak sa ilang bahagi ng katubigan ng Pilipinas. Sinabi ng PhilSA na inaasahang may 2 drop zone ang mga piraso ng rocket. Ang unang drop zone ay matatagpuan sa loob ng Philippine Exclusive Economic Zone, 108 nautical miles mula sa El Nido, Palawan o 126 nautical miles mula sa Puerto Princesa at 90 nautical miles naman mula sa Rosal Reef. Habang ikalawang drop zone naman ay nasa loob ng Philippine Archipelagic Waters na nasa 32 nautical miles mula sa Haji Muthamad sa Basilan, 42 nautical miles mula sa Pangutaran Island sa Sulu at 46 nautical miles mula sa Tubataha Reefs Natural Park. Ayon sa PhilSA, ang Long March 8A rocket ay inilunsad mula sa Hainan International Commercial Launch Center sa Wenchang, Hainan bandang alas 7:26 ng umaga nitong Biyernes, oras sa Pilipinas. Bago pa man ang paglulunsad ng rocket, nagpalabas na umano ang PhilSA ng pre-launch advisory sa mga kinauukulang ahensya at opisyal ng pamahalaan. Muling pinaalahanan ng PhilSA ang publiko na agad ipagbigay alam sa mga lokal na otoridad kung may makikitang pinaghihinalaang debris. Sa iba pang balita, nakunan ng team ni Net25 reporter Erlu Bringas ang aso habang inaasistehan ng Highway Patrol Group noong Miyerkules hanggang makarating sa pinakamalapit na exit ng Skyway. Galing sa news coverage ang team ni Erlu sa NAIA at napansin nilang biglang bumagal ang daloy ng trapiko sa nasabing bahagi ng Skyway. Hanggang sa nakita nila na may asong inaasistehan ng PNP-HPG. Sinubukang tumulong ng ilang motorista pero ayaw sumama ng aso, sa halip tumatakbo ito. Wala pang detalye sa pamunuan ng Skyway patungkol sa aso pero sa huling impormasyon, matagumpay na nakalabas sa Skyway ang aso. Hindi pa malaman kung paano nakarating ang aso sa Skyway.
Umabot na sa 1,000 views ang video sa social media at maraming shares. Patay ang 5 kataong matapos bumagsak ang isang helicopter sa Mount Kilimanjaro ng Tanzania. Ayon sa Tanzania Civil Aviation Authority at local media, ang helicopter na bumagsak malapit sa Barafu Camp ng Mount Kilimanjaro ay nasa isang medical rescue mission nang mangyari ang aksidente. Sinabi ng Tanzania National Parks na ang mga namatay ay isang guide at isang doktor na kapwa Tanzanians, piloto na isang Zimbabwe national at 2 turista mula sa Czech Republic. Ang Mount Kilimanjaro ang pinakamataas na bundok sa Africa na halos 6,000 metro above sea level. Makakasama si Pinay tennis star Alex Ayala sa listahan ng prestihiyosong 2025 MGM Macau Tennis Masters. Isaan niyang karangalan ang nasabing paglalaro sa torneo na magsisimula mula December 27 hanggang 28. Una niyang makakaharap ang world number 9 na si Mira Andreeva ng Russia sa women's singles draw. Nakatapat na ni Ayala ang Russian tennis player noong 2022 US Open kung saan tinalo niya ito para maging unang Pinay Junior Grand Slam champion. Bukod dito ay maglalaro din si Ayala sa mixed doubles kung saan makakasama niya si ATP ranked 253 men's tennis player Jerry Shang ng China. Matatandaan na kagagaling lamang ni Ayala sa Southeast Asian Games kung saan naiuwi niya ang gintong medalya sa women's tennis. Para sa ating balita, amazing dinisenyo para sa energy efficient personal intelligence. Isang A-tech company ang bumuo ng pinakamaliit na mini PC sa mundo na halos kasing laki lamang ng smartphone. Ito ay ang Tiny AI Pocket Lab na may sukat na 142.0 millimeters o 5.59 inches ang haba at may lapad na 3.15 inches at ang sukat ay 25.3 millimeters ang taas. Dahil dito, opisyal itong ginawaran ng record para sa pinakamaliit na mini PC noong December 2. Ang Tiny AI Pocket Lab ang unang pocket-sized device sa AI supercomputing at may kakayahang magpatakbo ng isang full 120 billion parameter large language model sa pamamagitan lamang ng on-device nang hindi na kailangan ng cloud connectivity, servers o high-end GPUs. Ang PC ay gumagana sa 65 watts power envelope at kahalintulad rin ng isang large model performance gamit ang kakaunting enerhiya at carbon footprint ng tradisyonal na GPU-based systems. Para sa iba pang headlines, bisitahin ang Net25 at Radyo Agila social media pages sa net25.com at radyoagila.com. Ako si Gian Alianes. Sumayin niyo ang 30 minutong siksik sa may init at pumapagaspas na mga balita sa mata ng Agila sa tanghali. Ang matalas na pagtingin sa mga pangunahing isyu ng lipunan. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Ito ang Net25. Matatag, matapang,